Kumusta? Ang pangalan ko ay Kevin mula sa Rally for Jesus. At naisip ko lang na ibahagi ang isang maikling mensahe ngayon tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Alam mo, sinabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, huwag hayaang mag-alala ang inyong puso. Huwag din kayong matakot. Alam mo, at sa iba pang bahagi ng Biblia, sinasabi na ang perpektong pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay nag-aalis ng takot dahil ang takot ay may dalang pahirap. Ang takot ay hadlang sa pagiging perpekto sa pag-ibig. Ngayon, ang kumanang lugar na makakakuha tayo ng perpektong pag-ibig ay mula sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos ng perpekto. Ang Biblia ay nagsasaad na ang Panginoon ay perpekto sa lahat ng bagay na may kinalaman sa atin. Si Jesus ay dumating sa mundo dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Si Jesus ay dumating sa mundo. Ibinigay niya ang kanyang buhay at dugo sa krus upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at nabuhay muli 3 araw pagkatapos upang ipagbigay alam ang ating katuwiran. Kaya alam mo, sinasabi ng Biblia na iniibig natin siya dahil siya ay unang umibig sa ating lahat. Kaya talagang mahirap mahalin si Jesus kung hindi kanya unang minahal mula sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi mo siya maaring piliin kung di kanya pinili. Kaya tayo ay pinili ng Diyos kung pipiliin natin siya at mananatili sa ating pananampalataya. Decision 19 which yung pagpipilian ay mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makakamit kung hindi niya unang natapos ang kanyang gawain nang siya'y namatay sa krus. Sa ikatunin, ang kanyang huling mga salita ay tapos na. Kaya kung nais mong magkaroon ng perpektong kapayapaan mula sa kaalaman na mahal ka ng Diyos at siya ay para sa iyo. Sinasabi ng Biblia na maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin nito ay kung ikukumpuni mo ang iyong bibig sa Panginoong Hesus. Sa ibang salita, si Hesus ay Panginoon sa iyong buhay ngayon. Ialay ang iyong buhay sa Kanya sa halip na sa ibang bagay, maging ang iyong matinding nagtutulak na pagnanasa. Ninanais mo, sinubukan mo ang mga bagay na iyon at marahil ito'y nagdala sa isang patay na dulo gaya ng dapat. Kapag ikinumpuni mo ang iyong bibig kay Jesus at nanampalataya kang siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Ang aming pananampalataya ay nakabatay sa katotohanan ayon sa kasulatan at hindi sa pantasya o ideya ng iba na nakuha mula sa mga aklat o salaysay. Marami kaming binanggit na kasulatan upang suportahan ito. Kaya nais kong sabihin, mas tayo sa katotohanan ng sinabi ng Diyos. At yan ang sinabi ng Diyos. At alam mo, dito lang talaga tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia sa ibang bahagi na iingatan ka niya sa ganap na kapayapaan kung ang isip mo ay nakatuon sa Kanya. Kaya't alamin mong mahal ka ng Panginoon at pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Walang iba sa ngayon, wala nang mas mabuti pa kaysa diyan. Tayo ay nilikha upang makipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya kung nais mong gawin iyon, at kung nais mong malaman na kapag namatay ka, pupunta ka sa langit, na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad at maaari kang magkaroon ng relasyon sa Panginoon o baka nalayo ka na doon, nagkaroon ka noon. Bakit hindi tayo manalangin ng sabay para muling ipagkatiwala iyon at ayusin ito ngayon? And iyan ang hangarin ng iyong puso. Bakit hindi ka manalangin kasama ko ngayon at ayusin natin iyon ngayon? Sila magkasudo ang dalawa sa mga bagay ito ay ipagkakaloob sa kanila ayon sa Biblia. Kaya't manalangin tayo ngayon. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako na mahal mo ako at dumating ka upang iligtas ako mula sa aking mga kasalanan. Hinihiling ko na patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at patawarin mo ako sa pagkukulang sa kung ano ang talagang nais mo para sa aking buhay. Ngunit napagtanto ko na hindi iyon ang dapat kong sundan sa ngayon, kundi ikaw, Panginoon, gaya ng sinabi mong sundan mo ako sa aking landas. At nais kong gawin iyon, at nais kong ipagkatiwala ang aking buhay sa iyo, and humihiling na tulungan mo akong mamuhay para sa iyo mula sa araw na ito pasulong.
Islat ang aking pangalan sa aklat ng buhay ng iyong tupa. Panginoon, humihingi ako ng iyong tulong at pagpapala. Nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oo, kung nagdasal ka ng panalangin na iyon, nais naming tulungan ka. Narito, magpadala ka sa amin ng email at ipaalam mo sa amin na talagang ginawa mo iyon. Matatagpuan ito sa rallyforjesus.com. Pumunta ka lang sa contact link at kung nais mo ng libreng ebanghelyo ni Juan upang simulan ang pagbabasa ng Biblia, ipapadala namin ito sa iyo. And maaari mo rin pakinggan mo ilan was to me kaaral sa Biblia na naroon na upang palaguin ang pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos at ingatan ka, gawin niyang lumiwanag ang kanyang mukha sa iyo, maging mapagbigay sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan.